Noong isang Martes ng hapon, habang naka-duty ako bilang isang service crew sa isang food stall sa Robinson's Japan, tahimik lang ang buong lower ground. May ingay ang mga tao, pero parang nakakulong ang pandinig ko sa sarili kong mundo dahil pagod na ako noon. Habang pinupunasan ko ang counter, may lumapit na isang matandang babae. Maliit, payat, at tila may nakatagong galit sa likod na kanyang kulukulubot na pisngi. Ang pangalan na lang na tinawag ko sa kanya sa aking isip ay si Aling Tipay. Kasi parang hindi bagay sa kanya ang kahit anong pangalan na tunog mabait. Nagpabili siya ng malamig na tubig, pero imbis na iabot ang pera, ihinagis niya ito sa ibabaw ng counter ko. Malakas, parang bato, parang hindi pera. Napahinto ako doon. Grabe naman to, bulong ko sa aking sarili. Napakasungit. Pero hindi yun ang pinakakinalabutan ako. Dahil habang nakayuko siya at tumitingin sa akin, matalim ang kanyang mga mata. Kulay abong parang palapit ng mamatay. Pero may kakaiba. Para bang gumagalaw ang itim ng mata niya, paikot-ikot na parang sinusundan ng bawat galaw ko nang hindi siya kumukurap. Bago ko inabot ang tubig, nagsalita ako ng mahina ng 3 salitang dasal. Paulit-ulit ko nang ginagawa tuwing nakakaramdam ako nang hindi ko mapaliwanag. Bantayan niyo po ako. Hindi ko alam kung bakit ko yun nasabi, pero parang kailangan. Kinuha niya ang tubig nang hindi man lang tumitingin dito. Tumalikod siya, at habang naglalakad siya palayo, para bang lumalabo ang hangin sa paligid niya. Para nagdidilim ang koridor, kahit napakamaliwanag naman ang moon. Kinakagabihan pagka-uwi ko, dumiretso ako sa banyo dahil masama ang pakiramdam ko sa tiyan. Pagkatapos kong magbawas, napatingin ako sa bowl. At parang may mahabang manipis na uod na gumagapang palabas mula sa dumi ko. Napatayo ako bigla. Hindi ako makagalaw. Baka naligaw lang yung uod. Bulong ko sa aking sarili, kahit ramdam ko na hindi normal iyon. Pagpunta ko sa kwarto, sinagot ko ang tawag ng aking ate. Pagkababa ko ng cellphone, may isang munting uod sa ilalim mismo ng phone. Puti, manipis, at parang pumipilipit. Napaatras ako noon. Hindi to coincidence. Tinampot ko ng tissue yung uod at saka tinapon. Pero nagiwan yun ng kakaibang lagkit sa aking daliri. Parang laway na malamig. Kinabukasan, may panayam kami sa gabay namin sa baryo sa San Leonardo, Nueva Ecija. Si Tita Bingbing. Kilala sa aming lugar na may pangamoy sa mga hindi nakikita. Pagkadating ko, agad niya akong tiningnan mula ulo hanggang paa. Napatingin siya lalo sa aking tenga. May bumulong sa'yo, sabi niya kaagad, kahit wala pa akong sinasabi. Kinilabutan ako. Tinanong ko siya kung aksidente lang ba yung mga uod na nakita ko. Napailing siya. Hindi, ginawa yun ng isang matandang babae na kasalumuha mo. Hindi siya ordinaryo, anak. Siya ay... Natigilan siya, para nakikinig muna sa hangin. May dala siyang alagad. Hindi ko yun naiintindihan. Sabi niya, kailangan kong pabuguhan ng usok ng sigarilyo ang magkabilang tenga ko para mailabas ang ipinasok sa akin. Tinawag niyang ninang kong si Ninang Lira na nakakaalam ng ritual. Pinaupo ko sa bangkito sa ilalim ng isang punong mangga. Kinuha ni Ninang Lira ang langis na amoy yerba buena at pinahila ng likod ng aking tenga. Parehong parte, malamig at nakakapangilabot ang pakiramdam. Nang sinindihan niyang sigarilyo at inilapit ang usok sa aking tenga, bigla akong nakiliti, pero kasabay noon, may mahinang sigaw. Wag!
Napasinghap ako. Hindi galing sa labas ang singaw. Galing mismo sa loob ng tenga ko. Habang patuloy siya sa pagbuga, mas lalong lumalakas ang sigaw. Parang tinutusok, parang sinusunog, parang nakakulong ang boses na naghihingalo. Nanginginig na ang buong katawan ko. Pakiramdam ko, may kumakalabit sa loob ng ulo ko. Desperadong kumakapit. Lumabas ka! Sigaw ni Ninang Lira. At bigla, may kumirot sa loob ng tenga ko. Sobrang sakit na halos napasigaw ako. Maya-maya, may maliliit na puting uod na lumabas mula sa loob ng kanan tenga ko. Isa-isa, gumagapang pababa sa aking leeg. Parang buhay na alikabok na nangingitim habang tumatakas. Napahawak ako sa dibdib ko dahil sa sobrang takot. Napasigaw ako. Halos mawalan ako ng malay. Pagkatapos noon, humintulang lang lahat ng pumanghikang huling uod at nahulog sa lupa. At agad iyon tinapakan ni Tita Bingbing. Nag-iwan niya ng kulay itim na dugo sa lupa na parang tinta. Napahinga ako ng malalim, mangiyak-ngiyak, pagod, nangangalay, nanginginig. Sabi ni Tita Bingbing, "Anak, kung hindi mo yun napansin kaagad, sa loob ng 1 linggo, kakainin ng uod ang lakas mo. At kapag naubos ka na, ang matandang nakita mo sa mall, kukunin ka niya." Humigpit ang aking dibdib. Bakit po ako? Tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Malamig, matalim. Kasi anak, ikaw ang pinili niyang kapalit. At mula noon, tuwing nag-iisa ako, tuwing madilim ang paligid, tuwing may tunog akong naririnig na parang maliliit na kaluskos, hindi ko maiwasang isipin. Babalik pa kaya si Aling Pipay para tapusin ang kanyang sinimulan? Simula nang mailabas ang mga uod mula sa aking tenga, akala ko doon na nagtatapos ang bangungot. Pero nagsimula pa lang pala ang totoong hilakbot. Ilang araw matapos ang ritual, pinilit kong bumalik sa normal. Trabaho, uwi, kain, tulog. Pero sa likod ng bawat gawain ko, may nakakabit na kaba na hindi ko talaga maipaliwanag. Lalo na kapag hating gabi, kapag ang katahimikan ay parang may tinatagong banta. Isang gabi, pagpasok ko sa kwarto, napansin kong medyo nakabukas ang bintana. Malakas ang hangin, kaya siguro bumukas. Pero nung nilapitan ko ito upang isara, napansin ko na may maliit na markang parang gasgas dun sa frame mismo ng bintana. Mukhang gasgas ng kuko, pero hindi pang tao. Mas mukhang panghayop o pang isang bagay na hindi ko kayang ilarawan. Habang nakatitig ako sa mga gasgas, may biglang huni ng matinis na boses mula sa labas. Hindi yun iyak ng pusa. Hindi rin naman tili ng bata. Hindi tunog na dapat marinig ng tao sa 10 oras ng gabi. Parang boses na pinipilit maging boses ng tao. Pero mali, sobrang mali ang tunog. Nagpigil ako ng hininga. Pero nang tumalikod ako papunta sa kama, dun ko nakita. Sa ilalim mismo ng ilaw ng kwarto, may isang uod. Eto na naman, pero mas mahaba, mas malapad, at mas pulang-pula ang ulo. At bago ko pa maidampi ang tissue, gumalaw ito bigla, papunta sa anino ko. Para bang dumidikit sa kadiliman. Hinampas ko kaagad. Pag-angat ko ng tissue, wala nang uod. Pero may niiwan na itim na marka sa sahig. Parang paso, kumikintab. Kinabukasan, nagtrabaho ako sa Robinsons Japan. Habang nag-aayos ako ng mga produkto, napansin kong tila malamig ang paligid kahit punong-puno ang tao. Nanlalamig ang bato ko na parang may humihinga sa likuran ko. Dahan-dahan, malalim.
Paglingon ko, wala naman. Pero nang umarap ako ulit sa counter, muntik na akong mawala ng malay. Sa salamin ng ref kung saan nakalagay mga bottled drinks, sa salamin na dapat ako ang makikita ko, may refleksyon ng isang matandang babaeng nakayuko. Mahaba ang buhok at nakangiting parang napunit ang gilid ng labi. Pero ang hindi ko matanggap, nasa likod ko siya sa salamin. Pero wala naman akong nakikita sa totoong likod ko. Naghigpit ang dibdib ko. Nabitawan kong hawak kong bote. Nakita kong dahan-dahan siyang tumatayo sa refleksyon. Unti-unti, parang nabubuhay ang aninong matagal nang nanahimik. Pagkurap ko, nawala ang refleksyon. Pero sa mismong salamin, may naiiwan na isang pangungusap. Parang isang sulat na gamit ang daliri sa basang salamin. Hindi pa ako tapos sa iyo. Ang lagda, isang imahe ng uod na gumuguhit pababa. Dali-dali akong pumunta kila Tita Bingbing sa San Leonardo kinagabihan. Nanginginig pa rin ang kamay ko habang nagkukwento. Tahimik lang siya habang nakikinig. Nakapikit, para bang may sinusukat na hindi ko nakikita. Pagmulat niya, malalim ang kanyang tingin. Anak, hindi lang alaga ng ipinadala sa iyo. Ang mismong nilalang na iyon, sinusundan ka na. Napalunok ako. Ano po bang gusto niya sa akin? Umiling siya. Ang gusto niya ay kapalit. Hindi kanya nakuha noong unang pagtatangka niya dahil naputol natin ang binubulong niya. Pero habang buhay ka pa, may karapatan pa siyang bumalik. Hinilan niyang isang lumang kahon. Binuksan niya iyon. May laman itong lumang rosaryo, langis, at isang bagay na parang bilog na bato na may ukit na mata. Nararamdaman ko, sabi niya habang mabilis na humahawak sa mga gamit, na hindi na siya malayo. Maaring siyang nasa... Biglang tumigil si Tita Bingbing. Nag-iba ang kanyang mukha. Nanigas. Anak! Mahina niyang bulong. Nandito siya, sa labas ng bahay. At bago pa ako makagalaw, may malakas na kalmot sa kahoy na pinto. Mas malakas pa sa kalmot ng aso. Mas malalim pa sa pangil ng hayop. Sunod-sunod, galit na galit, parang desperado. Napasigaw ako. Siya yan! Siya yan! Umangat ang alikabok mula sa sahig. Nagpupulbos ang dingding na parang nanginginig ang buong kabahayan. Habang kumakaskas sa mga kuko sa labas, may isang boses ng babae ang sumisigaw. Palayain mo ako! Ibalik mo ang sa akin! Lumapit si Tita Bingbing sa akin. Mabilis. Mahigpit ang hawak sa braso ko. Anak, makinig ka sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi ka nalang sinusundan. Binabalikan ka para kunin ka na. At sa huling bagsak ng kalmot sa pinto, pumutok ang ilaw sa kisame. Napaluhod ako sa takot. At doon, sa pinakailalim na pintuan, may dahan-dahang gumapang na anino. Malapad, mahaba, at may maliit na ulo ng uod na parang nakasilip. Hindi ko akalain na ang simpleng panghihiyang na babae sa tindahan ay hahantong sa gabing iyon. Ang gabing halos buksan ng isang hindi tao ang pintuan ni Tita Bingbing upang kunin ako. Habang gumagapang ang maitim na anino sa ilalim ng pintuan, nakita kong unti-unti itong nagkakahugis. Una ay parang manipis na lason na umaagos hanggang sa mabuo ang maliit na ulo ng uod. Pero may mata, dilaw, bilog, at parang mata ng tao na gising sa galit. Napasigaw ako. Tita, paano to? Pero hindi kagad sumagot si Tita Bingbing. Nakapikit siya.
Mahigpit ang kapit sa rosaryo habang binubulong ang dasal na hindi ko maunawaan. Pagkadilat niya, namutla ang kanyang muka. Anak, hindi lang alagad ang nasa labas. Nasa labas mismo ang humuhuli. Hindi ito basta engkanto. Hindi ito mangkukulam. Isa itong mga agaw. Biglang may dumagan sa buong dingding. Parang isang napakalaking kamay ang umahaplo sa labas ng dingding. Dinudurog, kinakayod, dinidikdik ang buong bahay. Sunog-sunog ang tunog. Tila may 10 kuko na sabay-sabay na kumakalmot. Pero mahaba, hindi pang hayop, hindi pang tao. Ang liwanag sa loob ng bahay ay kumikislap-kislap, para bang may humihigop sa kuryente. At kapag sumasabay ang dilim, nakikita ko sa gilid na pintana ang malaking anino. Matangkad, nakayuko, at parang may balikat na nakabaluktot, at ulong nakatabing ng mahabang buhok. Hindi siya gumagalaw ng tulad sa normal na tao. Para siyang puppet na nililipat ng kung sinong masamang nilalang. May boses na biglang sumigaw mula sa labas. Boses ng babae, pero parang binubuo ng maraming boses. Hindi iisang tao, hindi iisang dila. Lumabas ka na! Naghihintay na kami! Tumayo ang balahibo ko, pati bato ko parang tinutusok ng yelo. Sumunod pa. Kami ang unang nakausap. Kami ang unang nakita. Ibalik mo ang binuksan mo. Naramdaman ko bigla ang tenga ko. Nagiinit, kumakati, at parang may gumagapang na naman sa loob. Napahawak ako dito at napasigaw. Tita, hindi ko na kaya. May gumagalaw sa tenga ko. Lumapit si Tita Bingbing. Kinuhang maliit na bato na may ukit na mata at itinulak niya ito sa tapat ng aking tenga. Bigla akong nangisay. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil may tinig na sumigaw mismo sa loob ng ulo ko. Ayoko palisin! Akin ka! Kinilabutan si Tita Bingbing. Nagmamadali siyang kumuha ng langis at ibinuhos ito sa paligid na pinto habang bumubulong ng mabilis. Nagliyab ang langis, pero hindi ito ordinaryong apoy. Kulay asul, mahina lang, para itong apoy na may sariling isip. At doon nagsimula ang pinakamasamang bahagi ng gabing iyon. Habang nagliliyab ang asul na apoy sa sahig, may narinig kami kumakaskas sa loob mismo ng dingding, sa pagitan ng kahoy at sementong hindi dapat pasukin ng kahit ano. Nabanggit nito ang aking pangalan. Buong pangalan, walang mintis. Tila ba gigil na gigil. Para alam nito ang bawat himaymay ng aking pagkatao. At nang lumingon ako kay Tita Bingbing, dugo ang lumalabas sa kanyang ilong. Anak, bulong niya, buibigay na ang proteksyon. Kailangan nating... Hindi niya natapos. Bigla kami nagtilian. Dahil yung pinto, ang matibay na kahoy na pintong may metal frame, ay unti-unting natutuklap, kinakain ng madilim na anino na parang alkitran. At sa gitna ng unti-unting pagkasira ng pinto, may mata na biglang sumilip. Dilaw, mapupula ang gilid, malalim, at humahalakhak. Nahagip ng mata ko ang isang bagay sa sulok, isang maliit na figurine ng duwende na regalo raw kay tita na kakilala niya. Hindi ko alam kung bakit, pero nang umilaw ang mga mata nito na kaunting berde, biglang tumigil ang pagkalmot sa pinto. Napatingin sa akin si tita. Anak, lumalaban ng bantay mo. Bantay? Kailan pa ako nagkaroon ng bantay?
Hindi ko na natanong dahil may sigaw na bumulwak mula sa labas. Malakas, parang pinaghalong sigaw ng hayop at iyak ng sanggol. Hindi ka nakakatakas! Sa akin ka! At doon, pumutok ang ilaw. Nagsara ang lahat ng bintana at parang tumigil ang hangin. At sa huling segundo, bago tuloy ang bumigay ang pinto, may isang aninong maliit, matulis ang tenga, maladuwende ang hugis. Ang tumalon mula sa figurine at sumugod sa pinto. Nangangalit ang ngipin. At doon, biglang sumabog ang liwanag. Hindi ko alam kung aksidente, ritual, o mismong mundo na ang lumalaban sa nilalang. Pero naglaho ang lahat, kasama ang anino, kasama ang uod, kasama ang matandang babae na humantong sa lahat ng ito. At pagmulat ko, nasa sahig ako, humihingal, nanginginig, at si Tita Bingbing ay nakaluhod, pagod na pagod, nanginginig din. Anak, mahina niyang sabi, hindi pa tapos ito. Babalik siya. At kailangan natin putulin ang ugnayan ninyo bago kanya makuha ng tuluyan. Makalipas ang ilang araw, wala sa gabing muntik na akong matangay. Akala ko'y tapos na ang lahat. Wala na yung uod. Wala na kaninong sumusunod sa akin. At si Tita Bingbing ay palagi nagpapausok ng halaman na nagbibigay ng proteksyon. Pero nung gabing yun, nung gabing nilamon ng ambon ang buong Sariaya, Quezon, at halos walang ilaw sa kalsada, doon nagparamdam muli ang nilalang. Habang nakahiga ako, may narinig akong mahinang katok. Isang beses, 2, 3. Sa unang akala ko, kapitbahay ko lamang ito. Pero nang tumigil ang katok, biglang may kumamot sa mismong bubong. Mahaba, humihila, kumakayod. Para bang sinusukat kung saan siya pwedeng pumasok. Humigpit ang aking dibdib. Tinawag ko si Tita Bingbing, pero walang sagot. Pagbukas ko ng pintuan ng kwarto, nagulat ako. Nakandusay siya sa sahig. Humihinga, pero halatang nangihina. Nangangatalang kamay habang mahigpit ang hawak sa rosaryo. Anak, paunti na lang ang kanyang boses. Mas malakas na siya ngayon. Ikaw na ang kailangang humarap sa kanya. Hindi ko na kayang pigilan pa. At bago ko siya na matulungan tumayo, may matalim na halakhak na dumaan sa labas ng bahay. Isang boses na parang hindi nakakabit sa katawan. Parang nasa paligid ko, nasa likod ko, at nasa ilalim ng lupa. Akin ka na! Tapos na ang taguan! Habang nanginginig ang mga dingding ng bahay, biglang bumukas ang pintuan sa sala. Dahan-dahan, kahit walang hangin. Sa likod nito ay hindi na madilim na gabi. Hindi na ang aming bakuran. Hindi na Sariaya. Nakita ko ang pasilyong kulay abo. Tila walang dulo, pahaba, makipot, at sa magkabilang dingding ay may mga aninong nakaabang. Mahabang braso, nakayuko, para naghihintay ng utos. At sa gitna ng pasilyo, may isang figura. Yung matandang babaeng nakita ko sa trabaho. Pero hindi na siya tao, baluktot ang katawan. Parang nalusaw ang tuhod. Ang buhok ay sobra-sobrang haba na para bang umaabot sa sahig. At ang kanyang mukha, hindi ko talaga malilimutan ito. Walang balat, puro litid, puro buto. At ang mga mata niya, dilaw na dilaw, umiikot na para bang naiinit sa paghihintay. Tinuro niya ako gamit ang mahabang daliri na parang patpat. Sumama ka! Sawit ka naman talaga! At mula sa paligid ko, narinig kong sigaw ng maraming tinig.
Mga tinig na narinig ko na noon, pero hindi ko alam kung kailan. Ibalik ako, Hon! Ibalik ka ba? Kinuha mo! Humawak si Tita Bingbing sa sahig. Kinuha ang maliit na duwending figurine na naputol ang isang paa noong huling laban. Anak, halos paus ng kanyang boses. Hindi mo alam, pero nung unang nagkatingin ng kayo ng matandang yun, may iniwan siya sa'yo. Hindi uod ang tunay na anyo noon. Bahagi niya yun. Pangmarka, pag-angkin. Napaupo ko sa sahig. Ano pong ibig niya sabihin? Pinilit niyang tumayo at hinawakan ang aking braso. Sasama ka kung hindi mo tatanggalin ang huling ngipla na ugnayan ninyo. Napalunok ako. Ano po yung hibla? Tanong ko. Itinuro niya ang aking tenga. Yung tinig na galit kanina. Ginagapang ka nun para maging kanya. Naramdaman ko na biglang sumakit ang aking tenga. Hindi ordinaryong sakit. Para siyang kinakayod mula sa loob. At unti-unti, may itim na likido na lumalangoy papalabas. Tumayo si Tita Bingbing. Kahit nanginginig, inihagis niya ang figurine sa gitna ng pasilyong nagbukas. Sumabog ito sa liwanag na berde. Hindi normal na liwanag. Parang liwanag na nagmumula sa lupa mismo. Sumigaw ang mga anino at pati ang matandang nilalang ay napatras. Galit, nangingisay. Pero lumapit siya ulit sa akin. Dahan-dahan, tila bingi sa sakit. Sumama ka na! Niyakap ako ni Tita. Anak, kapag lumapit siya sa iyo ng tuluyan, isigaw mo ang pangalang ibibigay ko. Pangalan niyo ng bantay mo. Hindi mo man kilala, pero kilala ka niya. At bumulong siya sa aking tenga. Isang pangalan na hindi ko kailanman narinig. Hindi ko rin maulit dito. Nang sumakop ang anino sa sahig, naramdaman kong malamig na kamay ng nilalang. Handa nang sunggapan ako. Lumakas ang tunog sa tenga ko. Parang may libong uod na umagapan ng sabay-sabay. At nang mga abutin niyang mukha ko, sinigaw ko ang pangalan. Isang beses, pangalawa, pangatlo, at sa ikatlong ulit, sumabog ang sahig sa ilalim namin sa liwanag. Nawala ang pasilyo. Nawala ang nilalang. Nawala ang anino. Walang niiwan kundi ang amoy ng paso at sinunog na hangin. At mula sa sahig kung saan gumuho ang pinto, may isang maliit na nilalang. Hindi tao, hindi hayop. Ang tumayo at yumuko sa akin bago naglaho ng tuluyan na parang usok. Ang bantay. Kinabukasan, na magliwanag ng paligid, tila walang nangyari sa bahay. Malinis ang pinto, walang gasgas ang dingding, walang bakas ng anino. Pero si Tita Bingbing ay nakatulog ng mahimbing. Parang napagod ang kaluluwa niya dahil sa pakikipaglaban. At ako, habang naghuhugas ako ng aking mukha sa banyo, napansin kong aking tenga. Walang dugo, walang uod, walang gumagalaw. Pero sa pinakailalim, sa pinakakaloob-looban na hindi dapat may makitang kahit ano, may maliit na berdeng titik na parang inukit, parang isang lumang simbolo. Hindi masakit, hindi gumagalaw, pero parang bantay o babala. At simula nung gabing yun, hindi niya na ako binalikan. Ngunit sa sandaling tumatahimik ang gabi, minsan, kahit hindi ko gustuhin, may narinig akong mahina na, Hindi pa ako tapos! Hello mga Mars, good evening, and a very quick story time lang ng experience ko nung nagpa-Mount Makiling kami.
That was way back, I think 2015 or 2016. I can't recall the exact date of that leadership training na inattenda namin from Pag-asa Youth Association of the Philippines, which was held in Mount Makiling. So, before going actually there, we've already heard rumors about Mount Makiling, like mysterious disappearance daw ng mga nag-hiking or like mga doppelganger, nanggagaya-gaya, something like that. And of course, we are intrigued by story, but we don't really know it for sure kasi hindi pa naman namin na-experience and hindi naman kami taga doon. So anyway, days before the actual departure to Mount Makiling, we were already advised of some of the house rules. So for example, you always go by pair. Like kung aalis kayo or may pupuntahan kayo, CR, anywhere, you should always go by pair. And we are forbidden to go with someone else kung sakali daw na, for example, along the way, may nakita kaming kakilala namin or parang kamukha ng facilitator namin na nagsasabi na we should be going to somewhere else, hindi daw kami dapat sumama because again, the house rule should be babalik kami dapat sa headquarters. Headquarters should always be the point of return kahit saan pa kami galing. So if someone daw approaches you and ask you to go to somewhere else, huwag ka daw sasama. Because most likely, hindi daw siya yun. Kasi we discussed that before pa kami pumunta sa Mount Makiling. Just so, kami-kami lang yung nakakaalam nun. So kung sino man yung magpapanggap na yun, of course, alam mo na. He's not real. Like, oh my God. Fast forward, we are already at the place, at the camp. And ilang days na din yung lumipas, we already had a lot of activities, leadership trainings, and seminars. And at first, we did not really notice anything unusual or strange for that matter because we really are preoccupied with the trainings that we have there. And I think everyone will agree when I say na it was indeed a great experience, especially for us young leaders back then. Not until, I think, a night before ng departure namin or pag-uwi namin sa Las Piñas, we had a bonfire activity. So, lahat kami tinawag to gather around the bonfire area. And so, we are already sitting there. And the facilitators are actually making sure everyone is already at the bonfire area. Ako naman, hindi ako mapakali. I keep on glancing at the headquarters. Na para bang someone's trying to catch my attention. Oh my God, kinikilabutan ako. Yun. So someone is trying to catch my attention. So when I look at the back door, I saw someone stepped inside. And this specific figure that I saw looks like a 2D person. Para siyang hindi tao. Pero I really saw na nagtanggal siya ng tsinelas. So for me, I think that could have been really a person. So I turned to Kuya Rodel and then I asked, Kuya Rodel, meron pa bang mga taong naiwan or mga naiwan dun sa loob? Sabi niya, wala na, lahat tayo nandito na. We're about to start our activity. Sabi ko, talaga po ba? Kasi I just saw, and then he stopped me. Sabi niya sa akin, whatever you saw, keep it to yourself. So ako naman, parang nashock ako. I stayed quiet. And then sabi ko, baka natakot si Kuya Rodel. But right after the activity, that same night, I went around telling everyone what I saw. Imagine how loud my voice is when I am actually telling them the story. And the morning, or actually that night, something happened very, very strange to me.
which made me realize na it's real. Night story is about yung ancestral house ng friend ko sa Marikina. Iba to dun sa bahay na kinukwento ko sa Antipolo, okay? Kunento lang niya sa akin to ng weekend. Imagine, nasa UP kami on a weekend, ng gabi, naglalakad kami, tapos wala masyadong tao, tapos nagkukwento siya ng ganito. Imagine niyo yung kilabot ko. So, dahil kinilabutan ako, itadamay ko kayo. Ayun, so, yan na nga, ancestral house to, so medyo luma na siya. Tapos, ano pa siya, corner lot. Tapos, sinasabi daw ng mga jeep drivers na yung bahay nyo, signos yan. Minsan daw meron sila nakikita na tumatawid galing sa bahay, tapos biglang nawawala. Ganun. Siya, hindi lang palagi siya nakakaramdam. Palagi siyang may na-experience dun sa kwarto nila mismo. Like, minsan, meron siyang naririnig sa tenga niya mismo na merong humihingal sa tenga niya. Yung room na yun kasi, share sila ng mga kapatid niya. Tapos one night, gising pa siya, meron daw siyang narinig sa tenga niya ulit na merong nag-hum. Hindi yun exactly yung melody pero may nag-hum ng malapit na malapit sa tenga niya. Dahil double deck yung kama nila, nasa taas o nasa baba yung mga kapatid niya. Sinek niya kung kapatid niya yung nag-hum. Pero nakita niya na tulog na yung kapatid niya, nakakumot, mahimbing na yung tulog, so pero hindi lang din naman siya yung nakakaramdam ng mga weird na experiences dun sa bahay. Kinuwento daw sa kanya ng mami niya na isang beses, nagsusuklay siya kasi kakatapos lang niya maligo. So, nagpapatuyo siya ng buhok sa harap ng salamin. Tapos, habang sinusuklay niya yung buhok niya para matuyo, pagtingin niya daw sa salamin, yung buhok niya na sinusuklay, abot hanggang sahig. Tandaan niyo tong kwento na to kasi connected to dito sa susunod kong sasabihin. Isang beses, nasa sala daw silang lahat, nanonood sila ng TV. Tapos from the sala, makikita mo yung dining, makikita mo yung kitchen. Tapos habang nanonood sila ng TV, naririnig nila yung kalansing ng plato, tinidor, parang hinuhugasan. Parang may naghuhugas ng plato, tsaka ng tinidor. Pero wala namang tao kasi lahat sila nasa sala. So itong friend ko, biniro niya yung naghuhugas. Sabi niya, "Oy, gabi na, tama na yan, bukas naman, pahinga ka na." Tapos, tumigil yung tunog ng paghuhugas ng plato. Tapos maya-maya, narinig nila yung tunog ng paa ng umaakyat sa hagdan. So eventually, umamin yung mommy nila. Yung kwarto daw nila sa taas, ang dati daw gumagamit nun ay yung kasambahay ng pangalan Rosario. Isang gabi daw, pinasok sila ng akyat bahay. Tapos si Rosario, natsyempohan ng akyat bahay, ginilitan ng leeg, yun yung kinamatay niya, doon sa kwarto na yun mismo. And get this, si Rosario daw, yung buhok niya, hanggang sahig.